Good day sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito sa ating mga kaibigan ay talagang enjoyment na po. Kasi nung isang araw mga kaibigan, yung nag-vlog tayo po ay nasabi ko mga kaibigan na si Iskulen at saka si Sir Lancy ay nasabi kong taga Negros. Minsan-minsan kasi mga kaibigan, itong mga idol natin, kalimutan natin kung taga saang lugar talaga po. Kaya pasensyahan nyo na po si Manoy mga kaibigan. Kasi hindi naman natin sa lahat ng panahon po ay tara masabi natin ay medyo sabihin ko nga paminsan-minsan mga kaibigan na correct may pembrong kasi may mga okasyon, may mga sitwasyon talaga na medyo nakalimutan natin yung lugar ng ating mga idol. Talagang ganun po, kaya ano na lang, palipasin nyo lang po mga kaibigan kasi alam nyo na hindi naman tayo perfecto mga kaibigan. Pero yung mga pamamaraan talaga mga kaibigan ay talagang ano po, legit po yan mga kaibigan. Kung ano yung mga ginagawa natin dito, ayun ang pag-usapan natin po. At saka kung baka nakatulong naman o medyo ano naman tayo dyan mga kaibigan, kung i-correct naman tayo ay tayo na may makinig po. Alam naman natin na tayo, ako dito mga kaibigan ay palagi ko nang sinasabi mga kaibigan na tayo ay hindi nagtuturo. Ay tayo po ay talagang ano lang, enjoyment lang talaga mga kaibigan. Itong topic natin ngayon mga kaibigan ay itong ano po, itong pinipigilan ang dugo na tumatagas mga kaibigan during labanan ng ating mga alaga mga kaibigan. Ako po ay hindi ko na sana ito i-vlog kasi tapos ko na itong i-vlog dati pa mga kaibigan. Kasi itong pinipigilan ang dugo na tumatagas mga kaibigan, dati po ay hindi ko ako naniwala dyan mga kaibigan kasi tayo naman po ay talagang kung tayo isang magmamanok mga kaibigan ay talagang kailangan mong mag-obserba mga kaibigan kung ano yung mga dapat nating gawin o nakakatulong sa ating mga panlabang manok po. Dati mga kaibigan, kita natin sa bungan na medyo patal ang ano po, patal ang tama ng isang manok ay tumatagas yung dugo mga kaibigan, parang masyak ng isang manok po, parang tumitigil na lang, nakatayo pero parang sabihin natin mga kaibigan na standing dead po. Totoo yan mga kaibigan, lalo na pag ang impact ay malakas tapos paghugot ng isang ano mga kaibigan, yung tari ng isang manok ay talagang bubuhos yung dugo mga kaibigan. Manok mga kaibigan parang masyak po. Kaya yung kami ay may kaibigan ako nagsabi sa akin na itong gamitin ulong, itong binimulak po. Totoo yan mga kaibigan. Ako naman dati hindi naman ako niwala dyan. Talagang pinainom ko mga kaibigan na kasi ang mga gamit natin mga kaibigan, alam nyo na, tayo ay gilid-gilid lang. Mga walang pira po, mga ano ba, butsukoy lang mga kaibigan. Ang gamit natin ay B12 Enerbon. Pero may pamaraan po kung paano natin ibigay yung ano, katulad nung Enerbon B12 mga kaibigan, ay talaga ipakita ko dyan mga kaibigan, kung ipakita ko dito kung ano ang pamaraan po. At saka, kasi sa wheat feeding, iba din mga kaibigan, wheat feeding po ay magbigay ka ng Tuesday, Thursday lang po mga kaibigan. Kasi doon ko po na-experience yung kaibigan, pag pinainom ko ng binimulak po, medyo pinipigilang pumupula yung mukha ng isang manok mga kaibigan. Kasi naman, pag pinainom mo ang manok ng vitamin B12 at saka Enerbon, nako, ang manok po ay pulang-pula ang mukha talaga, totoo yan mga kaibigan. Pero pag nabigyan mo yan ng ano po, yung binimulak po, ay medyo parang pinipigilang pumupula yung mukha mga kaibigan. Kaya doon mo ma-experience mga kaibigan na grabe ang sugat ng manok po. Ay talagang hindi ho, bumubuhos, tumatagas talaga yung dugo po. Parang pinipigilang tumatagas mga kaibigan. Kaya kung ang manok mo ay medyo napatal tapos ay talagang makaganti pa po ng palo mga kaibigan. Kaya kailangan natin na kahit ito namang mga pamaraan na ganito mga kaibigan ay hindi naman tayo makapagsabi na ito'y pinaka eksakto kasi alam nyo na mga kaibigan, itong pagmamanok po ay hindi naman natin ma-assure sa ating mga kaibigan na talaga itong ginagawa natin ay ano po, talaga nakakatulong. Pero pag ating pinag-usapan dito mga kaibigan ay yung mga pamaraan o tungkol sa pagmamanok po ay talagang ilahad natin yan mga kaibigan, na wala naman tayong tinatago po. Ang sa atin dito ay talagang kung ano yung ginagawa natin dito sa manukan mga kaibigan ay kaya sasabihin natin mga kaibigan, katulad nito mga kaibigan, kasi dalawang klase po ito ay dry feeding at saka wet feeding po.
may iba-iba silang ano, kasi yung wheat feeding mga kaibigan, nandun na yung mga ating mga binibigay na dictus powder, wheat germ, at saka yung nagbigay tayo ng injectable vitamins. Pero itong dry feeding mga kaibigan, ito lang inirbon sa B12 po. Kaya kung hindi kayo naniwala mga kaibigan, pwede nyo namang pwede nyo naman pong itry o ano. At saka ito sa akin mga kaibigan, experience mo talaga. Hindi ko na sana ito i-vlog kasi alam nyo na, pabalik-balik na tayo. Pero may nag-request po kaya ilagay ko dito yung ano mga kaibigan, yung paano magbigay sa wet feeding at saka dry feeding po. Yan lang po mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.